Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa araw ng Huwebes, January 15, taong 2026. Narito naman po tayo para ibigay ang pinakabagong detalyadong update tungkol sa sistema ng panahon na ating patuloy na binabantayan mula pa noong nakaraang mga araw. Noong una po i-monitor natin ito bilang isang low pressure area na matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao. Ngayon po ay tumpak na pong naging ganap na bagyo ito. Mayroon na pong opisyal na lokal na pangalang Bagyong Ada. Sa kasalukuyan po, nasa kategorya po pa ito ng tropical depression na may lakas ng hangin na umaabot sa 45 km kada oras at may mga pagbugso na umaabot naman sa 55 km per hour. Ang bilis ng paggalaw nito ay 35 km per hour, isang medyo mabilis na bilis na nagpapahintulot sa kanya na lumapit ng mabilis patungo sa silangang bahagi ng Visayas. Batay po sa pinakabagong pagsusuri at satellite image ray na nakuha natin nitong mga nakaraang oras, may malaking posibilidad na muling magbago ang direksyon ng paggalaw ng Bagyong Ada habang lumalapit ito sa ating bansa. Hindi lamang po iyon, may pagkataon din na mag-intensify po ito na maging tropical storm sa mga susunod na oras. Kapag umabot na ito sa kategoryang tropical storm, magkakaroon po tayo ng pagtaas ng wind signal hanggang signal number 2 na nangangahulugan mas lalakas pa ang hangin na dadalhin nito. Sa kasalukuyan pa lamang po, dahil sa kanyang pagiging tropical depression, mayroon na tayong wind signal number 1 na nakataas sa mga sumusunod na lugar: Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Eastern Samar, Samar, Northern Samar. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng hangin na umaabot sa 39 hanggang 61 km per hour at inaasahang makakaramdam na ito ng mga susunod na 24 oras. Bukod pa rito, dahil sa malawak na sakop ng mga ulap at sistema ng bagyo, mayroon din tayong babala sa malakas na pag-ulan na maaaring maranasan mula ngayong hanggang bukas sa mga susunod na probinsya: Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Eastern Samar. Ang mga pag-ulan na ito ay dala ng mga cloud cluster mula sa Bagyong Ada at maaaring umabot sa 50 hanggang 100 mm sa mga nasasabing lugar. Makikita po natin sa aming pinakabagong satellite image na napakalawak na ang mga thunderstorm at pag-ulan na umiiral sa karagatan sa silangang bahagi ng bansa. Kaya naman, lubos po naming pinapaalala sa ating mga kababayang mangingisda na ipagpagliban muna ang paglalayag sa mga karagatan sa silangang bahagi ng Pilipinas. Kahit pa po hindi direktang maglandfall ang sentro ng bagyo sa ating kalupaan, tayo pa rin ang apektado sa malawak na hanay ng hangin at pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar at iba pang mapanganib. Batay sa pinakabagong data at satellite image ray, ang Bagyong Ada ay unang lalapitin ang silangang bahagi ng Mindanao, kung saan patuloy na apektado ang mga probinsya ng Surigao del Sur at Surigao del Norte, mga lugar na mayroon ng wind signal number 1. Pagkatapos po nito, baybayin na naman niya ang Dinagat Islands bago patungo sa Samar, Eastern Samar at Northern Samar, mga lugar na kasalukuyan din namang may wind signal at tiyak harapin ang malakas na hangin at pag-ulan. Habang patuloy na lumilipat ang Bagyong Ada patungo sa Bicol Region at ibang bahagi ng Visayas, may malaking pagkakataon na luminaw pa ito ng maging tropical storm
Kung mangyari po ito, maaari na tayong magtaas ng wind signal number 2 sa mga lugar na malapit sa kanyang landas. Kaya naman po, lubos na naming pinaghandaan ang lahat ng posibleng epekto nito. Mula sa malakas na hangin na maaaring sirain ang mga mahihinang ekstruktura hanggang sa matitinding pag-ulan na maaaring magdulot ng matinding pagbaha sa mababang lugar at pagbuho ng lupa sa mga bundok. Para po sa inyong kaligtasan, narito ang ilang mahalagang paalala. Kung kailangan lumabas ng bahay, laging magdala ng payong, kaputi o anumang proteksyon laban sa ulan. Para sa mga nagninegosyo gamit ang motorsiklo, laging tandaan na ang basa ng kalsada ay mapanganib, kaya mag-ingat sa pagmamaneho. Kung kayo ay nakatira sa mababang lugar na madalas na mabaha at kailangang lumusong sa tubig baha, laging magsuot ng buta para hindi direktang madikit ang inyong mga paa sa maruming tubig. Ito po ay maiwasan ang sakit tulad ng leptospirosis na maaaring makuha mula sa tubig ng kontaminado. Laging mananatiling alerto at updated sa mga bagong ulat na ang aming ilalabas dahil anumang oras po ay maaaring magbago ang lakas at direksyon ng Bagyong Ada. Lagay ng panahon sa buong Pilipinas. Dahil sa epekto ng hanging amihan kasabay ang paglapit sa Bagyong Ada, ang mga sumusunod na lugar sa Luzon ay makakaranas na maulap na kalangitan na may katamtamang Batanes, Babuyan Group of Islands, Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Bicol Region. Pinapaalala po namin sa mga kababayan natin sa mga lugar na ito na mag-ingat laban sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Laging magdala ng proteksyon laban sa ulan kapag lumalabas. Samantala, para sa natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Bataan, Batangas, Metro Manila. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may mababang tsansa ng pag-ulan ngayong araw. Gayunpaman, sa mga susunod na araw, maaari na ring makaranas ang pag-ulan dahil sa paglapit ng Bagyong Ada sa silangang bahagi ng Luzon. Bukod pa rito, ang mga sumusunod na lugar sa Luzon ay makaranas ng maulap na kalangitan dahil sa mga thunderstorm na dulot ng Bagyong Ada. Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Sa Visayas naman po, ang mga sumusunod na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng pag-ulan pagdating ng gabi. Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte. Para sa natitirang bahagi ng Visayas kabilang ang Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Aklan. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga thunderstorm. Habang lumalapit ang Bagyong Ada, mas tataas pa ang tsansa na malakas na pag-ulan sa mga lugar na ito. Kaya naman po, laging handa ang at magdala ng payong o kaputi kapag lalabas. Kung sakaling makasalubong ng baha, magsuot ng buta para iligtas ang inyong mga paa. Dahil sa paglapit ng Bagyong Ada sa silangang bahagi ng Mindanao, ang mga sumusunod na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan at malakas na pag-ulan. Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Davao, Oriental, Compostela Valley, Davao, Davao del Sur, Davao Occidental. Samantala, ang mga sumusunod na lugar sa Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga katamtamang pag-ulan ngayong araw hanggang gabi. Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao,
Cotabato, Lanao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Sa Palawan naman po, makakaranas ng maulap na kalangitan ang mga kababayan natin dahil sa epekto ng hanging amihan at bagyong Ada. Bukod pa rito, ang mga lugar na tulad ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan at Sarangani Island ay makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga thunderstorm. Laging manatiling update sa mga ulat para makapaghanda ng maaga. Lagay ng ating karagatan. Dahil sa pagiging bagyong Ada ng dating LPA, ang mga seaboard ng Visayas, Bicol Region at Caraga ay makakaranas ng malakas na pag-alon na umaabot sa 3 hanggang 4.3 metro ang taas. Dahil dito, naglabas na po tayo ng gale warning para sa mga lugar na ito. Lubos na ipinagbabawal po sa mga may maliit na sasakyang pandagat na maglayag sa mga karagatang ito dahil napakapanganib ng kondisyon ng dagat. Samantala, para sa mga seaboard sa kanlurang dagat ng Pilipinas, ang lagay ng dagat ay mababaw hanggang katamtaman lamang. Kaya naman po, maaari pa rin maglayag ang mga sasakyang pandagat sa mga lugar na ito. Ngunit, laging tandaan na manatiling alerto sa mga posibleng pagbabago ng kondisyon ng dagat. Paalala sa lahat, ito na po ang pinakamalawak na at pinakabagong update tungkol sa Bagyong Ada at sa lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw. Laging tandaan po natin na ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay. Manatiling alerto, makinig sa mga babala ng iyong lokal na pamahalaan at laging handa sa anumang posibleng pagbabago sa lagay ng panahon. Muli po, magandang araw sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat at mananatiling updated sa mga susunod na ulat sa aming ilalabas. Maraming salamat po at sa inyong pagtutok at pakikinig. Maraming salamat at God bless us all.